Good evening, everybody! Hello! Oh my God! Good evening po! Oh yes! Thank you, Lord! Sabado na naman ang gabi at nanonood po kayo ng numero unong all-original multi-awarded Pinoy comedy game show. I love saying that. All original. This is Celebrity Bluff Season 10. Papa o papa, tatay, daddy, ama, itay. Kahit na ano pa ang tawag mo sa kanya, siya ang unang lalaking nagsilbing inspirasyon at naging tagapagtanggol natin. Tama? Isa pa! Narito na ang father and child tandems na maglalaro ngayong gabi. Please welcome Joey Marquez and Winwin Marquez. Please welcome Alvin Teng and Jerome Teng. And last but not the least, please welcome Ramon Christopher and Janine Gutierrez. So bago tayo magsimula ng ating mga kalokohan, batiin muna natin ng taus-pusong Happy Father's Day sa inyo, Joey, Alvin, and Monchi. Thank you for coming and playing Gangnam Mama Moms. Please welcome a father himself to many, many aliens, Brad Pitt! Taas ng energy, busog ka? Oo, sarap ng ulam natin. Ano ba ulam natin? O bakit? Binagoong ang kabyar. Sarap. Para napakaalat ah. Mm. Aba, Father's Day ngayon. Pero napaka-formal naman ang ating nag-iisang bulaklak. Itim na bulaklak. Ano po ba ang pangalan nila? Hi, call me Kim 101 Kardashian. Kim 101 Kardashian. Yes, hi. Ang mahilig daw sa papa o father image. Yaha. Bubay! Hello! At syempre, hindi ko alam kung anong tamang itatawag sa kanya, papa, father, tatay, ama. Ano ang gusto mo? Ang gusto ko? Ang gusto ko, ang pambansang manliligaw, Wow. Jose Manalo! Ay nako. Para sa inyong online post, gamitin lang pong hashtag CelebrityBluff. Players, wag na natin patagalin to. Gangnam Mama Moms, are you ready? Ready! Let's play round one and this is fact or bluff. Left board, please reveal the squares. For 2,000, we have Super Selfie, Superhero, and Super Pet. Joey and Winwin, you choose the first square. Superhero po. Superhero it is, and please choose your hero, Gangnam Mama Mom. Kuya Jose. Pambansang manliligaw, narito ang tanong. Anong pisikal na katangian ang taglay ng original na Superman? Kalbo. Hindi, totoo. Kalbo. Yan ang unang-unang superhero. Paulit-ulit, kalbo. Bakit ba? Bakit nga? Ewan ko sa'yo, ba't mo yun paulit-ulit? Hindi nga, so bakit nga kalbo? Si Superman, kalbo? Pwede Kalbo si ba yun? Superman. Dahil nga nung kumbaga sa sport, lahat maninipis ang buhok. Sa kalbo niya, nadadala niya sobrang bilis niya. Walang harang sa buhok. Pero, hindi siya superhero. Kontrabida yan. Sinasabi ko na, kontrabida yan. Medyo hindi maganda dating, hindi nag-click, ginawa nilang superhero na mabait talaga. Superhero talaga, pos nilagyan na ng buhok. Yun na yung latest. Pero ang una, kalbo. Uy, huwag ka tumawa, sigurado nga sinasabi ko sa'yo. What's your answer, madam? Yes, before anything else, hi, Sir Joey. Ayan. Teacher mo ba? Dati, oo, sa science, tsaka civic ako. Happy Father's Day to my dad. Hi. Asa na siya? Sa China. Natawanan ka patay tatay mo. Tumatawa kayo, ha?
Kasasambat magcha-China din tayong lahat. Hello po, ayan. Sir Joey and Winwin. Ako kasi, fanatic ako ng mga superheroes. So, alam na alam ko to. Ang dating physical na katangian ni Superman ay meron siyang bigote or what you call mustache. Okay? Kasi before, yung itsura ni Superman, pag wala siyang bigote, sinubukan nila eh. Pag wala siyang bigote, mukha siyang tomboy. So parang pag nagsisave siya ng life ng tao, hindi siya pinapaniwalaan kasi mukha siyang babae. So nag-decide yung creator ng Superman, nalagyan siya ng bigote instead. Tsaka nilagyan din siya ng shades. So dati si Superman may shades, tsaka may bigote. Kasi si Superman lumilipad, di ba? Eh madalas siya mapuwing dati. So hindi niya nagagawa yung mga task. Ano nakakatawa? Sorry, Sir Joey. Ano sigawan? Hey, Boss Joey! First time niyo po ba? Oo, Ano pasensya na sigawan? po kayo. Bigote, tsaka shades. Parang ganito. Parang ganyan, ganyan. Ito naman wala si Superman! Ganyan, ganyan. Siya yung peg. It's a plane! It's a bird! No! It's an alien! Alien! Puro kayong kalokohan. Sorry po. Ang sagot dyan, ang original na Superman, yung brief nasa loob. Eh, may nag-sponsor. Nilabas. Super brief. Eh, si Superman naman, nagustuhan na, tinuloy niya na. Very well. Ang sabi ng pinili niyong Gangnam na si Jose ay si Superman dating kalbo. Is it a fact or a bluff? Bluff. Nako! Oh my God. Bluff na? Bluff na bluff. Ay? At anong sabi ng blackboard sa kalbo? Bluff nga ba? Blackboard, please reveal! Oh! I'm sorry! Ang inyong 2,000 ay paghahati ni Alvin, Zora, Monching, and Janine. You both have 1,000! Dahil ito po ang fact, ang una pong Superman ay kalbo. Ngunit hindi po ito bumenta sa publiko dahil bad Superman ang dating. Kaya ni-recreate nila ito bilang superhero na may buhok. Sorry, pero pwede pa kayong bumawi. Meron pang susunod na level. Alvin and Jerome, Teng, please choose a square. Yung super pet. Super pet, choose your pet. Si Kuya Brad Pitt. Here's your question, Brad Pitt. Anong hayop ang naglalaban sa isang kanin hop competition? Napanood ko yan. Karera ng kangaroo, naghahap sila. Pabilisa, unahan makatawid across Australia. So, patay lahat sila dahil laki nun eh. Kangaroo. So matirang matibay sa Ayan, mga ayan, kangaroo. ayan, ayan. Madam Kim Kardashian. Hi, Daddy Alvin and Papa Jeron. Aba? Ako alam ko to, dito sa Pilipinas yan, nangyayari ang kanin hop na yan. Yan ay kompetisyon, naglalaban dyan ang mga rabbit. Yan. Oh. Ginagawa yan sa Pampanga. At alam naman natin na ang mga rabbit Kuneho. o kuneho ay kumakain ng kanin. Kaya yan ginawang kanin hop. Ang nangyayari dyan sa competition na yan, ang sinong mauna ang tenga sa finish line, siya ang panalo at may chance manalo ng house and lot na may Ano nakakatawa dyan, Yan. Yun, house and lot, tsaka tricycle. And how about Para you? matapos na yung karera, palaka. Palaka. Ah, palaka. Palaka yan. Anong klaseng palaka? It's just Palakain. yung palaka. Palakain. Palakanin. Palaka. Palakain nga, kaya nga kanin. Palakain. Marami bang klase yan? Marami. Anong, Ano yan? sabihan nyo ka, anong palaka ang gusto nyo? Maraming Mahilig klase saan? yan, ha? Ano, mahilig saan? Palakang mahilig sa kanta. Palakanta. Ayun. Palakang laging tambay sa kanto. Palakanto. Ikaw, alam ba? Tanong. Gusto ko lang makita ang pagmumuestra nyo ng mga hayop. Dali ka na. Bilis mo, may Oh, lagarin pa competition tayo. May lagarin pa. Ano, papunta rin ba? Balik pa rito. Aba, ando ng finish line. Doon ha, dyan sa pula ha. Oo. Ready, get set, go! Ano ba naman? Bakit mo naman siya inugaran? Ang bihira itong mga to.
Huwag ganyan! Dito, sa likod na. Pare, hindi ako ha. Ganyan pala ang tunay mong pagkatao. Dati ka palang Superman. Oh, hindi. Sino nanalo? Ako, ha? Ikaw? Hoy, ako nanalo. Ako yung unang kumis dun sa kay Jeron. Sino nanalo? Para may gusto kang puntahan doon. Kinis ko, nakita niyo kumis ako dito. Sabi ko. Pasensya na, Jeron, ha? Huwag ka mo to turn off, ha? Ayaw mo nun? May girlfriend ka na, may boyfriend ka pa. 2-in-1. Parang kapil. Dad, gusto mo i-try? Etong palda. Ayan. Wala Ano nalo naman ako, masasabi mo doon, Jeron? Pwede, pwede. Pwede. Jeron, mamaya. Ha? Nagsiselos daw siya. Sandali, dinadaya mo kami, napaka-igsi, Gumagano kami kasi ang ako, magsasabi kung kailan matatapos. Narito ang pinaka-kompetisyon ni Bubay sa puso ni Jeron. Go! Sana. O, ikaw, kaya mo ba yun? Oo, no? Kaya mo? Oo. Sige. Go! O, kalaban ng songbird. Igsi. Ha? Sino yan? Angry Bird. Actually, ayoko na kay Jeron. Ayaw mo na? Sa'yo na lang. Alvin and Jeron sasagot na kangaroo. Is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Nako. Bluff na bluff daw. Nagkasundo ang mag-ama. Anong sabi ng blackboard? Bluff nga ba ang kangaroo? Please reveal. Very good, Alvin and Jerome. You have 3,000. Dahil ito po ang fact, nagsimula ang kanin hop competition sa Sweden noong late 70s. Ang show jumping contest na ito ay similar sa equestrian pero hindi kabayo ang mga kasali rito kundi mga, tama si Madam Kim Kardashian, kuneho! Rabbit! Na-feel ko eh, na-feel. Munching and Janine! Ang natitira na lang sa inyo ay super selfie at ang hindi na lang napipili ay ikaw, Madam Kim. At narito ang tanong. Anong year na kuna ng sinasabing world's first ever selfie? 1839. Can you imagine? Imagine. Ayan, di ba? 1839, ganun nakatagal. Nangyari itong first ever selfie na to nung yung photographer na mayroon siyang camera, kinukumpini niyang ganyan. Tapos bigla sumabog yung flash. So nagulat siyang ganun. So hindi niya alam na natamaan pala siyang ganyan. So doon nag-start yung mga peg na kailangan. May gulat, ganyan-ganyan. So that's 1839. Ayan, parang ganyan. Ayan. 1839. Ayan siya. 1839. Gulat na siya niyan, ha? Ang pogi niya! Yes. So ikaw na ang sumagot. 1879 naman nangyari yan. Yung kasi, ang na-invento talaga yung timer. Dati kasi mahirap gawin niya, malalaking camera eh. Nakatago kang ganun sa loob, tapos i-set nila yun. Pag ganun, wala na, hindi makukuha ng sarili mo. Paano siya selfie, laki nun, hindi mo abot. So gumawa sila ng timer para makapunta ron. Kaya lang, 2 seconds lang. So yung pagtanggal pa lang ng ganun, pag ganun, kamay pa lang nakukuha. So wala pa talaga mukha, puro kamay pa lang. So ikaw, anong taon? Basta yung mga selfie, I was there. It happened 1869. Kasi 8 years old si Dr. Jose Rizal yan. 1869. Ninanakaw. Ninanakaw yung ano, yung camera. Ang laki nun ah. Ang laki. Oh. Ganun niya, napindot ata. Oh, Napindot, andun siya sa harap. Nanakawin niya ganun eh. Isa lang Di siya nakita na siya. Oh, huli na. Tumakbo siya. Hindi nahuli agad. Matagal bago na-develop to eh.
1869 siya nag-selfie. Anong Accidentally. taon na-develop? Doon din. Mga 3 days bago siya nahuli. Nakapag-shopping pa siya eh. At ang sinabi ng pinili niyong Gangnam, Monching and Janine, actually, siya na lang kasi ang natira. Monching and Janine, Bluff. 1839, is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na? Bluff na bluff na. 1839 nga ba ay bluff? Malalaman natin sa pagbabalik ng Celebrity Bluff! We are playing round 1 Fact or Bluff. At ang sagot ng Gangnam nila na si Madam Kardashian ay 1839. 39. At ang sagot ninyo ay bluff na bluff. At anong sabi ng blackboard? Bluff nga ba ang 1839? Please reveal. I'm sorry, it's a fact. Ang tinuturing na first photographic self-portrait na kilala natin ngayon bilang selfie ay kinuna ni Robert Cornelius, isang amateur chemist sa Philadelphia, USA noong 1839. Joey, may 1,000 ka na. Pwede bang gumot na? Ayaw ko Good kunin. na. Alvin and Jerome, you have 4,000. So, sa level na to, nangunguna si Alvin and Jerome. Mas mabuti pa siguro bago tayo mag-move on, mag-selfie tayo. Ayan, sige. Tapos ipopromote natin to sa mga social media. Dito ka, Selfie, tabi okay. kayo. Eh, sweetheart mo. Okay. 1, 2... Yan. Wow! Sagis din, sagis. Ayan, matigis. Saan po ba ito? Ayan. Yan, para mas natural po yung tawa, lagyan natin ng sounds, ha? Yung smile, may sounds. Ready? 1, 2... Ganda, natural. Yay! Oh, sa audience naman, kupres. Audience Ako, naman! natural pag may sound. Oo. Audience naman, audience. Magano, dito. Sila sa likod. Okay, ready? 1, may sounds. 2, 3. Wala namang sound. Paki-like lang po ang aming mga selfie and we will now move on to round 1, level 2. Sa pagkakataong ito, ang bawat tamang sagot ay nagkakalaga ng 4,000. Bagal So, magbasa. Alvin and Jerome, kayo naman ngayon ang unang pipili ng square sa ating blackboard. Please reveal the squares. For 4,000, we have write it, sing it, feel it. Alvin and Jerome, please choose a square. Sing it. Sing it. Sing it! Choose a Gangnam. Sing it. Kuya, Jose na lang. Jose, ayan. Ikaw tuloy. Ito ang tanong. Ang singer na si Shakira Shakira. ay nireject sa school choir nung siya ay bata pa dahil ayon sa kanyang music teacher, siya ay boses. Palaka. Kanina ka pa pala ka ah. Yun naman talaga eh. Hindi lang sa atin na uso yun, pati sa ibang bansa. Sa kanila halos nangyari. Nanggaling yung salita. Boses palakayan. Ayun. Ganon. Ganon. Kaya pag kumakanta yung ganon eh. Ganyan ba boses ni Shakira? Ganyan, pag kumakanta, Hindi naman pala kayo eh. O, pakinggan mo. Ano yun? Oh, isa pa. Oh, rabbit. Rabbit yan. Sa Brad Pitt, anong sagot mo? Boses, ipis. Nakarinig ka na ng ipis? Hindi ka pa? Anong boses ng ipis? Mahirap explain. Si Shakira ay... Boses? Boses kambing. Yan. Kambing? Pag kumakanta, yan. Yan, ganyan. Boss kambing. Siya nga, kung idol mo siya, patingin niya, kaya mo ba? Celebrity bluff. Asan yung kambing? Celebrity... Yan. Yan. Boss kambing. Pero si Shakira, di ba nagsasayaw din? Oo. At bakit hindi mo pagsamasamahin kung talagang idol mo siya? Sayaw, dito natin. Kaganyan talaga.
Kasi mahilig siya mag-belly dancing, di ba? Kambing. Ano may kambing? Tapos pag nagpupupot, gumagano'n. Ah, ganun pala yun. Daddy. Panay ang pasikat mo, ha? Alvin and Joran, ang sinabi ng pinili niyong Gangnam ay palaka. Is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Bluff daw ang palaka. Blackboard. Please reveal. Nako. Very good! Ang ingay. Halika nga rito. Halika nga rito. Sasabihin ko muna ang score nila. Tapos, Alvin and Jerome, you have 8,000! Nangarag na. Tama. 1, 2, 3. Isa pa! Saglit! Para mas nagugustuhan ka nila. Masyadong maigsi. Sige, isa pang ganun, mabilis. Sige. 1, 2, 3, go. Ikaw mas gusto ng ano, ah? Naku, ikaw naman nagsiselos ka? Eh, paano? Ako yung tamang sagot Pakita mo sa'yo, kasi ano? tamang sigaw. Oo nga. Yan! Bakit hindi kayo magsabay? Sabay kayo. Daddy Alvin, narito po ang dalawang nagpapaligsahan kay Jeron. Ready, get, set, go! Dahil dyan sa Kulang pa ba? buhay nilang pagpili. Malalaman pa rin Bubay. Alvin, sino sa palagay mo ang mas nababagay kay Jeron? Edit ah. Eugene. Wow! Ano ba yan? Ano daw? Eugene daw. Eugene! Pag tinalo muna ako sa basketball. Yan! Gusto mo ba? Ang alin? Yun. Eh, ano gusto mo mga bata eh. Hindi totoo yan. Gusto mo ikaw yung gumagastos. Hindi totoo yan. Hindi Ano ba, nagsisip. hahamunin mo sila ng basketball? Kailangan bola. Eto. Walang bola eh. Eto, oh. Ito na nga, kinuha ko lang. Ah, excuse me, marunong ka bang mag-basketball? Player yan. Natakot ako kay Alam Kuya ko. Jose eh. Ha? Galing yan eh. Oh, tama na? Nang mag-audition sa school choir ang Colombian singer na si Shakira, ni-reject po siya ng kanyang music teacher dahil siya raw ay boses kambing. Nako! So, Monching and Janine, it's your turn. Choose a square. Ride it. So, choose a Gangnam, please. Ride it. Si Brad Pitt. Write it. This is your question. Kailangan galingan nyo. Ah, Ang world's largest water slide na matatagpuan sa Kansas City ay may pangalang Feruk na ang ibig sabihin ay... ang ibig sabihin ng beruk ay ano yan, primitive. Oh! Primitive. Hmm? Kaya nga beruk, diyan kinuha yung ano eh. oh. Barok, yung barok, si barok. Si Gundina, asawa ni Gundina. Madam Kim Kardashian. Ang taas niyan, si Mama. Hindi ko pala tapos. Di ba ako Usually tapos, ganyan ba't siya. maalis ka? Dito ka lang, ang taas niyan, 17 stories. Ha? Na libro, babasahin mo, stories doon sa libro. Ganun ka ba, hindi, 7 stories. Kasi taas ng GMA sa Kansas. Madam Kardashian. That's not true. Diyan nag-umpisa yung ano, yung, Alam na namin nag-umpisa yung nagtapos. Saan diyan ba? dito, tatapos na rin. Diyan nag-umpisa yung Race Beirut. Race Beirut. Race Beirut. Doon yan. Ah, okay. Sumagot ka na Ano kasi, ito yung ano ang tawag Ang bagal kasi nito eh. Insane. Ayan. It means insane, Feruk. Kasi, pag sinakyan mo yan, yung largest water slide, you become crazy. Nababaliw ka. I should know, I've tried it once. Look at me now, I'm crazy.
How about you? Giant. Yung verb, giant. Feruk means giant. Oo, German yan eh. Oh. German word. Heruk! Nakagulat ka naman. Hindi kasi pag may mga babae, sa babae nag-umpisa yan eh. Ah. Nagkagusto siya doon sa isang lalaki na giant. Yung height. Tapos pag gano'n niya, tinignan niya mula ulo hanggang paa. Hindi pa natatapos. Baruk! Yun agad eh. Wala pa. Nagugulat. Wala pa sa paa eh. Bumirok na eh. Feruk means, according to your Gangnam Mama, primitive. Primitive. Is it a fact or a bluff? Pero, Bluff. Bluff na, Janine? Ikaw? Bluff na bluff. Nako. Pinaubaya ng father sa daughter. Bluff daw ang primitive. Anong sabi ng bluff board? Bluff nga ba? Please reveal. It is a bluff. You have 5,000. Good job. In German, Feruk means insane. insane. Just like her. Very good. Hey, naku, sana naman makabawi na rin si Joey tsaka si Winwin. Ang natira ay feeling. At ang hindi na lang napipili ay ang tulalang si Madam Kardashian. Kaya pa ba? Kaya kulang pa ba? At narito ang tanong. Saan mo tatagpuan ang hardest substance sa human body? Ribs. Ito yung ribs natin o yung ang tinatawag na, ano ang tawag dito? Tadyang-tadyang. Tadyang. Yan. Because it protects the yung rib natin, pinoprotektahan niya yung mga internal organs, yung mga significant organs natin just like the heart, the liver, the kidney, the arteries, the veins, the tendons, and everything. Mga importanteng mga bagay-bagay sa loob ng ating katawan. Kaya yung pinaka hardest substance, wala lang. Joey, are you listening? Praying. Listening and praying. Brad Nagdadasal. Pitt. Sa tit, sa ipin. Diyan ang hardest substance kasi yun ang ginawa para sa design niya para sa ng pagkain ng mga beef, lahat ng pagkain na Kaya matitigas. nakakanuya. Oo, matitigas. Kaya doon na-design yun. Yung may tinatawag na enamel. How about you, Enamel. Jose? Pasok agad kasi hindi matatapos. How about you, Jose? Bungo! Inamel niya. Yung bungo. Skal, yan ang pinakamatigas. Bata pa lang tayo, sinasabi niya, ang tigas ng bungo mo, bata ka. Ang tigas ng ulo mo, bata ka. Enamel. Lagi sinasabi yan. Kasi Enamel. alam ko ito yung pinakamatigas na parte. Enamel. Tigas ng ulo mo, Sa tigas lahat. ng bungo mo. Mm. Ang sabi ng pinili niyong Gangnam na patulala na ngayon ay ribs. Is it a fact or a bluff? Pwedeng tumawag sa kaibigan. Cola Ibang show yun! Ibang show yun! Ibang... Teka muna, pero interesado ako. Sino bang kaibigan ang tatawagan mo? Cola friend. Cola friend. Si Ines, tatawagin mo sa akin. Sa sagot na ribs, Joey, is it a fact or a bluff? Bluff. Ay, naku. Bluff na bluff? Bluff na bluff. Ano ba talaga? Malalaman natin sa pagbabalik ng Celebrity Bluff! Welcome back to the most exciting game show in the country today, Bluff Board. Bluff nga ba ang rib? Please reveal! Bluff! Congratulations! You also have 5,000 like Monsing and Janine. Dahil ito pang fact, ang hardest substance sa human body ay ang enamel na made of minerals. Ang enamel ay ang nagsisilbing outer layer sa ating mga ngipin. Pasok na si Alvin and Jerome! Para sa mga daughters, good luck. Narito ang ating tiebreaker question. Ang tug of war ay isa sa mga dating events sa Summer Olympics. Is it a fact or a bluff? Yes, Win-Win. Bluff. It's a fact. I'm sorry, Win-Win. Okay lang yan. Thank you for playing. I hope you enjoyed. Yeah, I enjoyed it. Mwah! Happy Father's Day, Joey. Thank you. And this way, please.
for 15,000 points wins this round at siyang papasok sa ating jackpot round kung saan may pagkakataong kayong manalo ng up to 500,000 pesos. Very nice. And your scores will be reset to 0, please. Thank you, and here's your category. Paborito. Kayo yan. Ay, hindi. Si Janine yan. Karamihan matigas sa ulo. Ikaw yan, Jeron. Oh, yun. Jeron and Janine, kamay sa likod. Unahan ito. This is World War I. Yes, Jeron. Daddy's girl. Hindi, hindi. You can steal, Janine. Daddy's girl. Daddy's girl, is it correct? Ano sabi? Blackboard, please reveal. Sabi ni Jeron. Daddy's girl is, of course, correct. And Janine, Monchie, you have 5,000. Moving on, next players, the fathers. At narito ang inyong category. Famous? Sound effects na lang? Ah, gano'n? Ikaw, On top. kamay sa likod, unahan ito. This is World War II. Yes, Alvin. President. President, is it correct? Blackboard, please reveal. President is correct. Alvin and Jerome, you also have 5,000. Yes. Ang All. mga anak again, Jerome and Cardiac Janine. Cardiac King. This is your category. Palakasan. Mahilig ka dyan. Ano ba? Puro ka ganyan. Naghahanap ng palaka. Palakasan. 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 Jerome and Janine. This is World War III. Yes, Janine. Physical education. Physical education, is it correct? Blackboard, please reveal. Physical education! Monching and Janine, you have 10,000. At saan naman galing yung clue mo? Oh, bakit? Physical yun eh. Teacher yun eh. Referee mo. Ah, ganun ba? Okay, sige. Isa na lang for Monching and Janine. At kayo na ang pasok sa ating jackpot round. So good luck, Monching, para- Alvin. Yung mga tatay, parang mas kinakabahan. Narito ang inyong category. Many money. Bakery. Panalo. Masarap pag mainit. Unahan ito. This is World War IV. Yes, Monchi. Breadwinner. Breadwinner, is it correct? Blackboard, please reveal. Breadwinner is correct, and you are the winner for this round. Thank you so much, Alvin and Jerome, and happy Father's Day. Thank you. Thank you. This way, please. Congratulations, Monching and Janine. You get the chance to answer our jackpot question. I have one question, 6 possible answers, but only 4 are correct. Tandaan ninyo, sa round na ito, ang sigurado ay... Let's play round 3, and this is the final 4. Pipili kayo ng 4 na sagot at saka palang magbibigay ng opinion ng ating mga gang na mamamams. Each correct answer is worth 25,000. 4 perfect answers is equivalent to 100,000 plus. A chance to answer our jackpot question worth $500,000 pesos. I love it. I hope you get it. Narito ang mga categories na pagpipilian ninyo ng tanong. Ang laki, ang lakas. Ang laki. Ang laki, Laki ang ng pinili panalo. nilang kategorya. Diyan Laki natin panalo. malalaman ang tanong. Sana malaki ang maiuwi nyo. Yan. Magbabalik pa po ang Celebrity Vlog! Welcome back po sa paborito ninyong game show. Ako rin. Kanina ay pumili na ng category
score sina Janine and Monching? Ang laki, correct? Eh, For 100,000 pesos, here is your question. Ngayong 2014, aling apat na departamento ng gobyerno ang may pinakamalaking budget? At narito ang 6 na posibleng tamang sagot. Energy, Interior and Local Government, Education, Finance, Public Works and Highways, Defense. Please choose 4. DPWH. Public Works and Highways. Public Works and Highways, Education. Education, energy. Energy. One more, please. Interior and Local Government. Interior and Local Government. Thank you, Bluff Board. Gangnam, mamamams? Siguro ipasok mo yung defense. Kasi di ba, may issue ngayon na maagawan ng territories, parang naging issue malaki yan. So nung nag-alat yung government ng budget, malaki yung nilagay nila sa defense. Jose. Yung education kasi parang lagi namang kulang sa budget niya. Dinawasan pa yan eh. Oo eh. Una, nagkakaroon nga tayo Mali, ng promo para makatulong sa edukasyon ng mga bata. Ibig sabihin, hindi sapat. Eto, Marami talaga nagpipinan. hindi sila nag-iisip ng budget niyan eh. Sa kanila pinakamalaki, isa sa pinakamalaki. Finance. Di ba? Narinig natin ang opinion ng mga gang na mamamam? Good news. You have 30 seconds to change. And the timer starts now. I'm gonna change education. Don't waste your time. Tanggalin daw po yung education, ilagay sa... Oh, which one? Ikaw, pili ka. Bakit ako? Ini-mini-mini mo, bilisan mo. Tanggalin ang education, Finance. anong ipapalit? Finance. Finance po. Ayun, oh. Naging yellow. Or defense. Gagalit siya. Dali mo, wala na. Your time's up and that is your final 4. First, we open Pero yan tama. Public Works and Highways. Is it a fact? It's a fact. You have 25,000. Aba, malaki pala ang budget niyan. Uy, totoo talaga. Kaliwaan dito. Cash, kaliwaan. Kaliwaan dito. Next, we open, how about Interior and Local Government? Is it a fact? It's a fact? You have 50,000. Kayo ba ay confident sa energy at sa pinalit ninyong finance? Hindi. Hindi sila confident. Kayong mga nanonood sa inyong mga bahay, pasok ba yung dalawang yan? Malalaman natin sa pagbabalik ng Celebrity Love! Masayang Father's gift yan, may 50,000. Now, this is time. Janine, baka may message ka sa father mo. Ayusin mo. Go ahead. Sana tama yung mga pinili natin. And happy Father's Day. Yay! Mukhang may kiss pa. Siyempre. Oo, kasi sa'yo naman lahat yata mapupunta yan. Hopefully, energy. Energy, is it a fact? Oh, I'm sorry. How about, ang pinalitan ninyo, instead of education, you chose finance. Blackboard, please reveal, is it a fact? No! And you have 50,000. Happy Father's Day. Thank you. Thanks. Thank you so much. Number one. At sa lahat po ng mga ama at tumatayong ama, Happy Father's Day. Maraming salamat sa inyo pong pagsusumikap at pag-aaruga sa inyong mga anak at asawa. Saludo po kami sa inyo. Happy Father's Day. Magsama-sama po tayo ulit sa susunod na Sabado. Ito po ang inyong paborito. This is Celebrity Bluff Season 7!